dating Pangulong Duterte mga sangkay, madidiin na nga ba at lalong maninilikado ngayon? So hello, what's up mga sangkay? Shoutout po sa lahat ng mga kababayan po natin na nanonood ngayon, sa lahat ng mga solid sangkay na present na naman. Mabuhay po kayong lahat. Ako muli ito, nagbabalik dito sa ating channel. So kung ikaw ay solid sangkay, mag-comment ka po sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright, ito mahalagang pag-usapan itong mga sangkay ngayon. Mukhang marami po ang lumalabas na revelasyon tungkol po sa naging kaganapan during the time of former President Duterte. So, usapang politika tayo ngayon mga sangkay. Nako, ako, gaya ng sinabi ko, neutral po tayo mga sangkay, pero tayo ay pro-government dahil si PBBM po ngayon ang nakaupo. Pero pagdating po sa mga awayan nito mga politiko, tayo po ay neutral. At ngayon mga sangkay, isa sa tinitingnan po natin, itong nagaganap na hearing patungkol po dito sa mga naganap po sa dating pamunuan ni Pangulong Duterte, mga sangkay, na napakarami na po ngayong revelasyon na kayo na lang po mismo talaga makakapag-isip kung ito nga ba ay totoo o hindi, mga sangkay. Bago tayo magtuloy-tuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.31 million subscribers na dito sa YouTube. Aba, kung hindi ka po muna nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ito kasi mga sangkay, nakaraan, isa sa mga naglabas na mga revelasyon ay itong si Garma. Na sabi po dito, nag-offer daw po ng reward sa mga ipapatumba kaugnay po sa ipinagbabawal na pulburon at the time, yung war on drugs. So dito, itong taong to mga sangkay, umiiyak dahil po sa kanya mga revelasyon. Pero, ayon po sa mga, of course, anti-Duterte, sasabihin po talaga nila yan na sila po ay nagdadrama lamang para po idiin si dating Pangulong Duterte. Pero mga sangkay, sa kabilang bakod naman, mga pro-BBM, mga anti-Duterte naman, mga sangkay, sasabihin po nila na hindi ito talaga yung totoo. Ako mga sangkay, ang gusto ko talaga dito sa korte na pag-usapan, hindi na po dito sa Congress. Pero since meron po silang karapatan para alamin ang totoo, nasa Constitution, sisihin po natin yung Constitution. Tingnan po natin ano talaga itong mga revelasyon na magaganap. Kasi nagkaroon po ng reward daw po mga sangkay kada mga pulis na may maipapatumba. Ayon po sa report, I'm not saying na ito ay totoo o hindi totoo. Pero ito po yung ni-reveal mga sangkay. Ito, panoorin po natin. Ayon po sa report, ilang kongresista naniniwala daw na mas marami pang revelasyon ang mabubunyag sa susunod na Quadcom. Okay, tingnan po natin itong balita. Umalma ang mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga akusasyon ni retired Police Colonel Royina Garba. Of course, guys. Ano talaga? Aalma yan. Imposibleng hindi. Kasi kaalyado nga mga sangkay. Lalong-lalo na, halimbawa sila, Senator Bato, dawit po sila dito Sila po yung isa sa tatamaan mga sangkay. So, natural na magre-react po talaga sila. Ukol sa war on drugs noong nagdaang administrasyon. Ang ilang kongresista naman naniniwalang mas marami pang revelasyon na mabubunyag kaugnay dito Nako. sa mga susunod na pagdinig ng House Quad Committee. Yan ang ulat ni Bella Las Boras. Naniniwala ang ilang kongresista na masusundan pa ang mga revelasyon ni dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Royina Garma sa mga pagdinig ng House Quad Committee. Nitong Biyernes, inilatag kasi ni Garma ang kanyang mga kaalaman ukol sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma pa niya ang umano'y reward system para sa mga pulis na pumapatay Grabe. Reward system. Para sa mga pulis daw po na nagpapatumba mga sangkay ng kung sino man ang nasasangkot. ng mga sangkot sa iligal na droga at idinawit pa ang pangalan ni dating presidential assistant at ngayon Senador Bongo. Nako. Ang titindi nito mga sangkay, mga ano to mga higanting tao ang mga makakabangga nila dito.
Alam po natin, Bongo po yan. Senador, mga sangkay, makapangyarihan. Sino pa? Si Bato. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jefferson Conghun, naniniwala siyang tip of the iceberg pa lang ito. Lalo pat insider na mismo ang kumanta ukol sa issue. Ang ano no, mga sangkay, parang nakakalula itong mga revelasyon ngayon. Na hindi mo na malaman, mga sangkay. Teka, ano ba talaga yung possible na totoo dito? Itong sinabi nila ngayon o yung sinasabi ng mga nakaraang administrasyon? Kaya nga gusto ko, mga sangkay, mabukay-kay po ito sa korte. Kasi korte po talaga makakapagtuldo kung ano talaga yung tututungkol dito eh. Kasi ano to, mga sangkay, mga masiselang mga impormasyon. Ang bihira. Hindi naman daw pwedeng baliwalain ng Quadcom ang mga revelasyong ito, kaya't bubusisiin nila itong mabuti. Correct. Kailangan po talaga malaman yan, mga sangkay. No choice naman po dyan yung mga kongresista eh. So, kailangan po talaga nila mabusisi yan. What if totoo po yun, di ba? What if totoo yung mga sinasabi nila? Kasi, halimbawa na lamang po yung ipinatumba na dating mayor ng Tanawan. Di ba, mga sangkay, ano yun, napakagaling na mayor. Pero inakusahan itong taong to na involved. Then, kalaunan, mga sangkay, pinatumba. Yan po yung isa sa mga issue ngayon. Mga ano to eh, mga higanting issue ngayon na kinakaharap po ng mga DDS. Si House Assistant Majority Leader Paulo Ortega naniniwala ring marami pang mabubunyag sa kanilang mga pagdinig at makakaasaan niya ang publiko na hindi sila titigil hanggat hindi lumalabas ang buong katotohanan. Ayan na, mga sangkay. Handa na ba kayo malaman ang katotohanan ito na sinasabi po nila? Ang ilang kaalyado naman ni dating Pangulong Duterte, mariing inalmahan ang mga naging pahayag ni Garma. Gate ni Senador Bongo, nakakalungkot na baligtad na ang panahon ngayon, gayong mabuti naman ang idinulot sa bansa ng anti-illegal drugs campaign ng nagdaang administrasyon. Nahahaluan lang umano ng politika ang investigasyon. At paglilinaw niya, wala siyang anumang partisipasyon sa war on drugs noon, taliwas sa akusasyon na may kinalaman siya sa umano'y reward system. Nako. Ay, natural, mga sangkay. Itatanggi yan. I'm not saying na totoo yung mga bato kay Senator Bongo kung sa sino mang mga sinasabing kasama po sa involved sa pagpapatupad, mga sangkay, ng digmaan against pinagbabawal na pulburon at that time. Pero, kailangan po talagang malaman to, mga sangkay, kung ano po talaga yung katotohanan para mas malinis po nila yung kanilang pangalan. Kasi lalabas at lalabas pa rin naman po talaga yan pagdaan po ng maraming panahon. Diba? Nangyari po kay Bong Revilla, kay Jinggoy, kay Enrile, kay Imelda Marcos. Diba napatunayan naman na wala daw po pala talagang katotohanan at political, ano lang naman talaga yun, mga sangkay. Pinulitika lamang. Ganon din daw po kay Dilima, no? So, it's time para linisin po nila yung kanilang mga pangalan. Si Senador De La Rosa pumalag din. Iginiit niyang noong panahon niya bilang hepe ng PNP, walang anumang reward system dahil wala naman silang pondo para rito. Sa panig naman ng Philippine National Police, nanawagan si PNP Chief Romel Francisco Marbil sa mga naging hepe ng pulisya noong ipatupad ang war on drugs na linawin ang kanilang naging partisipasyon sa implementasyon nito. Ayan na, magkakaalaman na to, mga sangkay. Ito ay, mga pahaging pa lang to, wala pa. Tapos meron pang guo. Ang dami pong sa Pilipinas, no? Ayon kay Marbil, siniseryoso ng PNP ang mga nabunyag na papel ng mga pulis sa hearing ng Quadcom, kaya't iimbestigahan nila ito para mapanagot ang mga sangkot. Tiniyak ni Marbil na tuloy-tuloy ang paglilinis sa hanay ng PNP para makuha ng buo ang tiwala ng taong bayan. Sa mga susunod na araw, inaasang ipagpapatuloy ng Quadcom ang kanilang pagdinig ukol sa issue. Melalas Moras. Okay. Ano sa tingin nyo, guys? Lalo bang madidiin dito si Tatay Digong? Lalo nga bang mabubuyang-yang kung anumang mga ginawang kalokohan during that time?
na nagkaroon po ng war on drugs sa ating bansa. May mga iba kasi na nagsasabi na ang ginawa daw po ni Duterte ay nakabuti daw po sa Pilipinas. But there are some people also na sinasabi na hindi daw po ito nakabuti sa sambayan ng Pilipino. But what do you think, guys? Nakabuti nga ba ang ginawa po ni former President Duterte na war on drugs? Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Madidiin na nga ba siya dito? Well, comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Dito po mga sangkay, nag-upload tayo ng mga magagandang content at mga informative vlogs. So hanapin nyo po ito sa YouTube, Sangkay Revelation. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.